Mukhang naubos na ang pasensya ng magkabilang panig. Muling sumiklab ang digmaan sa gitnang silangan. Kasalukuyang inaatake ng Iran gamit ang missile at drone ang mga base ng US sa Kuwait at Bahrain, pati mga sibilyang barko sa kipot ng Ramus. Pangalawang beses sa araw na iyon, nagsagawa ng airstrike sa teritoryo ng Iran ang hukbong sandatahan ng Estados Unidos at muling hayagang nagbanta si Pangulong Donald Trump na wawasakin ng Iran bilang isang bansa. At ngayon sa Tehran, hayagan at diretsahang pinag-uusapan kung bakit napakahalaga para sa bansa ang pagbuo ng sandatang nuklear. Walang panig ang gustong umatras na yon at tila nakalimutan na ng lahat ang memorandum ng pagkakaunawaan. Dumarami ang analistang nagsasabing nabali na ang kasunduan sa tigil putukan at wala nang saysay ituloy ang negosasyon kung ang mga pangunahing kondisyon ay nilabag na. Samantala, sa Saudi Arabia, misteryosong bumagsak ang isang helicopter ng pinakamalaking kumpanya ng langis sa bansa, ang Saudi Aramco. Kasabay nito sa Washington, pumirma ang Israel at Lebanon ng bagong kasunduan sa kapayapaan para sa tigil putukan. Ngunit sa Israel, Lebanon at sa Estados Unidos ng Amerika, malinaw na nauunawaan ng lahat na maaaring hindi kailanman maging realidad ang napagkasunduang kasunduan. At hayagan na rin itong sinasabi ng mga opisyal at hindi pa man natatapos ang pagpirma sa panibagong kasunduan, muling inanunsyo ng Israel na bukas itong magsagawa ng mga pag-atake sa Lebanon. Sa madaling salita, talakayin natin ngayon kung ano ang nangyayari sa gitnang silangan sa kasalukuyan. Ang pangalan ko ay Alex A. Pechi. Tara, sabay-sabay nating talakayin ang lahat ng mga paksang ito ng buo. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Sisimulan ko ang episode na ito sa mainit na balita mula gitnang silangan, hindi tungkol sa palitan ng atake ng Iran at Estados Unidos. Ito ay tungkol sa nuclear program ng Iran. Ang pro-gobyernong Iranian na pahayagan na Fars na sumisipi sa mga opisyal ng Iran ay nag-iisip na yon kung bakit wala nang ibang pagpipilian ng Iran kundi gumawa ng sandatang nuklear. Lumabas ang komentaryo sa Fars News Agency na konektado sa ilang elemento ng politika at puwersang establishmento ng Iran. At ang mahalaga, lalo na sa mga konserbatibo at Islamic Revolutionary Guard Corps. At narito ang isang sipi mula mismo sa pahayagang Fars. Wala nang ibang daan ng Iran kundi ang makamit ang nuclear deterrence upang ang opsyong militar ng pananako at paghahati sa Iran ay hindi mangyari. Upang makamit ang kinakailangang katahimikan, kailangang makamit ng Iran ang nuclear deterrence upang masiguro na ang mga natitirang issue ay mareresolba sa pamamagitan ng negosasyon. Ganito lang maisasagawa ang negosasyon sa Estados Unidos mula sa tamang posisyon. Ang nuclear deterrence ay tumutukoy sa kakayahang tapatan ang kapangyarihan ng Estados Unidos at Israel na may mga atomic bomb. Hindi ibig sabihin na walang digmaan, kundi magiging kontrolado lang ang lawak ng labanan. Lumabas ang ganitong pagminilay sa Iranian media kasabay ng paglala ng pag-atake mula sa magkabilang panig. Matapos ang pag-atake noong Sabado sa isang tanker, naglunsad ng bagong pag-atake ang militar ng Amerika sa mga target ng Iran at nagbanta si Pangulong Trump ng muling pagsiklab ng digmaan. Ang ikalawang bugso ng mga pag-atake ng Amerika sa Iran sa nakalipas na 24 na oras ay nagaganap sa gitna ng tumitinding tensyon sa Strait of Hormuz at maaaring magbanta sa marupok na memorandum ng pagkakaunawaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa hukbong sandatahan ng Kuwait at sa Ministry ng Panloob ng Bahrain, tumugon ang Iran sa mga pag-atake ng Amerika gamit ang mga drone at mga misil na pinatama sa Kuwait at Bahrain. Sinipi ng lokal na media ang korps ng mga tagapang-alaga ng Rebolusyong Islamiko ng Iran na nagbanta ng bagong marahas na pag-atake sa mga barko sa Strait of Hormuz at posibilidad ng pagsuspinde ng prosesong pangkapayapaan. Ibig sabihin malinaw nang ipinapahayag sa Iran na handa silang ihinto ang 60 araw na memorandum ng tigil putukan. Noong Sabado, nagpadala ang korps ng mga tagapang-alaga ng Rebolusyong Islamiko ng Iran ng attack drone sa oil tanker na MT Kiku na may mahigit 2 milyong bariles ng krudo habang dumaraan ito sa Strait of Hormuz. Nangyari ang insidente ilang oras matapos maglunsad ng pag-atake ang Estados Unidos sa mga target ng Iran bilang tugon sa isa pang pag-atake.
Sa parehong uri ng barkong pangkalakalan noong Webes, dumaan ang Taiwanese tanker sa Strait of Hormuz, mas malapit sa baybayin ng Oman. Nagpasya ang mga Iranian na nilaban nito ang sarili nilang patakaran sa pagdaan ng barko sa Strait of Hormuz. At sa huli, inatake nila ang barko gamit ang 4 na Shahed na drone. Bilang tugon sa unang pag-atake ng Amerika, inatake ng mga Iranian ang mga target sa Bahrain ng maaga ng Sabado, bukod pa sa pag-atake sa tanker. Sa madaling sabi, nagsimula na ang chain reaction at di malinaw paano ito mapipigilan. Sa pahayag ng Central Command ng Hukbong Amerikano, sinabi ng mga eroplanong Amerikano ay umatake sa mga infrastruktura ng intelihensyang militar ng Iran, mga sistema ng komunikasyon, mga pasilidad ng air defense, mga imbakan ng drone at mga tagalagay ng mina. Noong Sabado ng gabi, naglabas si Pangulong Donald Trump ng pahayag sa Truth Sulunse, kinumpirma ang mga pag-atake at nagbanta ng panibagong aksyon. Narito ang CP mula sa Pangulo ng Amerika. Pwedeng dumating ang oras na hindi na kami makakakilos ng maingat at mapipilitang tapusin gamit ang lakas militar ang aming nasimulan. Kung mangyayari ito, titigil ng umiral ang Islamikong Republika ng Iran. Paalala, 10 araw pa lang mula nang nilagdaan ng Estados Unidos at Iran ang kasunduan sa tigil digmaan at sinimulan ang diplomatikong usapan. Kinabukasan, sinabi ni Trump na ang kasunduan ay, sa kanyang mga salita, isang walang kondisyong pagsuko ng mga Iranian, ngunit mula noon ay patuloy na tumataas ang tensyon at hindi naman nakikita na sumusuko ang Iran. Bukod dito, nauubos na ang 60 araw na tigil putukan ng Iran at Estados Unidos at hindi pa nasisimulan ang pag-uusap ukol sa hinaharap ng programang nukleyar ng Iran. At sa 60 araw, 10 araw na ang lumipas. Ito ang tugon sa pag-atake ng Amerika. Inihayag ng Islamic Revolutionary Guard Corps na ang kanilang hukbong dagat at hukbong himpapawid ay nagpakawala ng ballistic missile at drone sa base militar ng Amerikano na Ali al-Salem sa Kuwait. Nagbanta si Trump sa Tehran na wawasakin ang bansa kung magpapatuloy sila. Bukod sa base ng himpapawid sa Kuwait, inihayag ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang pag-atake sa ikalimang fleet ng hukbong dagat ng Amerika sa daungan ng Salmania, kabisera ng Bahrain, Manama. Wala pang opisyal na kumpirmasyon pero 2 pag-atake ito sa magkaibang bansa. Ipinahayag ng mga militar ng Kuwait na ang pambansang depensa laban sa himpapawid ay tumutugon sa mga banta ng kalabang mga misil at mga banta mula sa mga drone. Nanawagan ang militar na sundin ang mga patakaran ng kaligtasan na nagpapahiwatig ng malakihang pag-atake. At itong mga pag-atakeng ito ay isinasagawa ng Iran gamit ang mismo mga puwersang pandagat at panghimpapawid na ayon kay Donald Trump, matagal nang wala ang Iran. Dahil tuluyan na raw winasak ito ng Estados Unidos ilang buwan na ang nakaraan. Naalala ko dito ang sitwasyon noong 2022 kung kailan ikinukwento ng mga Ruso sa mga briefing kung ilang daang eroplano at tangke ng sandatang lakas ng Ukraine ang winasak nila. Noong sinasabi nilang matagal nang nawala ang Air Force ng Ukraine at iba pa. Ganun din eksakto ang asal ni Trump. Sa mga oras na ito, posibleng mabigo ang tigil putukan ng Iran at Estados Unidos. Sa mga nakaraang araw, tumindi ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at nitong Sabado, muling nagkaroon ng palitan ng atake. Ayan, sa madaling salita, nauwi ito sa panibagong banta ni Trump na wasakin ang Iran. Malinaw ang katotohanan, nagbobombahan na naman ang Estados Unidos at Iran, nilalagay sa alanganin ang tigil putukan. Ngayon, narito si Mike Ult, embahador ng US sa UN. Ipinahayag niya na ipagpapatuloy ng Estados Unidos ng Amerika ang pag-atake sa mga pasilidad militar ng Iran kung magbabanta ang Tehran sa paglalayag sa kipot ng Hormuz. Narito ang kanyang sinabi. Sabi ni Mike Ult, kung iniisip ng rehimeng Iranian na magwawalang kibo si Pangulong Donald Trump habang patuloy na walang parusa ang Iran sa pag-atake sa international na barko o base natin, nagkakamali sila. Ipagpapatuloy ng Amerika kung kailangan. Gagamit ng aksyong militar para sirain ang infrastruktura nilang sinusubukang gamitin sa ilegal na pagkontrol ng pandaigdigang daanan ng tubig. Laging uunahin ni Trump ang diplomasya pero may hangganan ang pasensya ng presidente. Huwag ninyong akalaing hindi isa sa alang-alang ni Pangulong Trump ang lahat ng opsyon para makamit ang layunin natin at ng mundo
na hindi magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. At ngayon, sa gitna ng araw-araw na paglala ng sitwasyon, hindi pa rin malinaw kung matutuloy ang nakatakdang susunod na round ng negosasyon sa pagitan ng mga technical na grupo ng US at Iran sa Switzerland sa Martes. Ayon sa memorandum ng pagkakaunawaan, nangako ang Iran na gagawin ng lahat para matiyak ang ligtas na pagdaan ng mga komersyal na barko sa kipot ng Hormuz. Inalis ng US ang blockade sa mga pantalan ng Iran. At sa mga negosasyon sa Switzerland noong nakaraang linggo, ang delegasyon ng US na pinamumunuan ni Vice Presidente J.J. Vance ay nagkasundo sa Iran na magtatag ayon sa kanilang sinabi ng isang hotline sa pagitan ng mga Amerikanong militar at ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon, ang militar ng Iran, para sa koordinasyon ng galaw ng mga barko sa Strait of Hormuz. Marami na noon ang nagsabing kalokohan nito. Kayo, bakit niyo pinapayagan ito? Gumagawa kayo ng linya ng komunikasyon sa pagitan ng Amerikanong hukbo at ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon na tinatawag niyong mga terorista. Paalala, legal na teroristang organisasyon ang KSI sa Estados Unidos ng Amerika. Sabi ni J.J. Vance, nagtayo kami ng mahusay na komunikasyon sa pagitan ng Amerikanong hukbo at mga terorista. Hindi ko alam kung anong klaseng kahihiyan ito para sa mga sundalong Amerikano kapag sinabihan sila ngayon ay kailangan nilang makipag-usap sa telepono sa isang tawag sa isang teroristang organisasyon na tayo mismo ang kumilala bilang ganoon. Hanggang ngayon, hindi pa rin gumagana ang hotline na ito. Wala pang tumatawag kahit kanino. Lalong lumala ang sitwasyon dahil muling sinabi ng Iran na sa kanila lang dapat ikoordina ang pagdaan ng mga barko. Pero may isang larangan na talagang walang amoy ng tigil putukan. Maganda ang paglalarawan ng Axios sa sitwasyong ito. Sa Israel, Lebanon at Estados Unidos, alam nilang maaring mabigo ang kasunduang nilagdaan kahapon. Ayon sa mga ulat, nababahala ang lahat ng panig na maaring magdulot ng marahas na reaksyon mula sa Hezbollah ang kasunduan. Maaring itulak ng grupo ang Lebanon sa digmaang sibil. Hindi pinapansin ang mga kasunduang ginagawa nang wala sila. Dagdag pa, sinabi ng Axios na ang kasunduan ng Israel at Lebanon ay taliwas sa ilang napagkasunduan ng Estados Unidos at Iran sa Switzerland. Sa ganitong paraan, maaring maging mas komplikado ang tigil putukan. Nagawa ng Iran na isama ang sigalot sa Lebanon sa negosasyon nila sa Estados Unidos. Ang memorandum ng pagkakaunawaan ay nananawagan sa mga panig na sundin ang tigil putukan sa Lebanon at tiyakin ang integridad ng teritoryo ng bansa. Ibig sabihin, dapat yurong ng Israel ang tropa nila. Ayon sa alam, nakasundo ang Estados Unidos at Iran na bumuo ng bagong grupo kasamang Lebanon at mga tagapamagitan mula Pakistan at Qatar para matiyak ang pagsunod sa tigil putukan at maiwasan ang sigalot. At ayon sa Axios, ang mga napagkasunduang ito sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay ikinagulat ng mga opisyal ng Israel at Lebanon. Itinuring nila itong pagpapatibay sa posisyon ng Hezbollah at lehitimasyon sa impluwensya ng Iran sa bansa. Sa katunayan, labis na nabigla ang mga Lebanese. Nagbigay rin ng Axios ng ilang detalye tungkol sa mga negosasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon na naganap noong isang araw sa Washington. Ayon sa mga opisyal, tanging ang mataas na antas ng atensyon mula sa Washington ang malinaw na nagbigay alam sa magkabilang panig na mayroong malinaw na pakiramdam ng pagkaapurahan sa pagbuo ng kasunduang pangkapayapaan na ito. Hiniling din ng Estados Unidos sa Israel na gumawa ng dalawang pagbabago sa teksto upang matayak ang pagbuo ng kasunduan, kabilang ang pag-atras ng mga tropang Israeli mula sa isang baryo sa timog ng Lebanon na kasalukuyang okupado ng Israel. Pati na rin ang malinaw na pahayag na ito ay magiging simula lamang ng mas malawak na proseso ng paglipat ng mga tropang Israeli palabas ng Lebanon. Narito ang bagong balita para sa inyo. Inaprubahan ng Israel ang pagpapatuloy ng mga operasyong militar sa timog ng Lebanon. Ito ang nakasaad sa pahayag ng militar ng Israel na inilabas 2 araw matapos lagdaan ng pinakahuling kasunduan sa tigil putukan. Inaprubahan ni General Lieutenant Eyal Zamir, hepe ng General Staff ng Hukbong Sandatahan ng Israel, ang mga planong ito alinsunod sa kasunduan sa tigil putukan. Ang 14 na puntong kasunduang niladaan Biyernes ng gabi ay nagpapaintulot sa IDF na kumilos laban sa mga pag-atake, banta at layunin ng Hezbollah.
Tinanggihan ng Hezbollah, Iran at Israel ang kasunduan at humiling pa ang Hezbollah at Iran ng ganap na pag-atras ng tropang Israeli mula Lebanon. At sa huli, kahit na pagkatapos ng pagpirma ng tripartite na kasunduan sa Washington sa pagitan ng US, Israel at Lebanon, nagpapatuloy pa rin ang mga labanan sa Lebanon. Iyan ang halaga ng mga kasunduang nilalagdaan tungkol sa mga issue sa gitnang silangan. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais nyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.